hindi na kita pababalikin dito. Okay? Ibig sabihin, kaya hindi na kita pababalikin, dahil ayoko na maulit yung ginagawa ng ating mga estudyante na pag-aaralin namin. Tapos, wala ng pigasuan. Itong batang ito. So, kaya naman po hindi ko na siya pababalikin dito. Dahil gusto ko nga na ma-realize niya yung mga bagay na nagawa niya na desisyon. Maaaring may gusto siyang pero parang hindi na matulad dun sa iba dahil ayoko nga. Ito naman, kaya natin ginagawa ito para sa kanya ay para po siya ay matuto. Wow! So, ayan. Ayusin natin muna yung camera. Ayusin muna natin yung camera, ha? Okay. Welcome po sa aking YouTube channel, Radit Channel. Paki-subscribe, like, and share, and comment dito sa aking video upload. Comment lang po kayo. At pakipindot lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga video upload ko. Okay? So, hayaan nyo muna, batiin ko muna kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Kahit saan man kayo panig ng mundo naroon, mga kabayan ko, lalo-lalo sa abroad. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? So, tuloy tayo. Itong upload ko ay patungkol ko doon kay Pugong Biyahero. Alam ko marami nanonood sa inyo kay Pugong Biyahero. Yung ginagawa yung charity vlogger dyan sa bandang Mindanao na mga ganito tulungan niya yung mga katutubo. Okay? Kasi may napanood kong video upload niya yung tungkol doon sa kanyang scholar. Kung tatandaan nyo po, kung napapanood nyo po yun, yung kung natatandaan nyo, hindi nakakapanood pa, yung kanyang scholar sila Mylene, si Ninita, tsaka si Russell. Diba ganun yun? Kasi napanood ko na interview itong si Ninita ni Pugong Biyahero na yun nga, tinatanong at gustong gusto umuwi sa probinsya nila. So, doon sa napanood ko na tanong siya ni Pugong Biyahero na ano ba talaga, gusto mo na ba talaga umuwi sa probinsya? Sagot ni Ninita, opo. Yun nga, pinaliwanagan siya ni Pugong Biyahero doon sa sitwasyon na yun, sa usapan ng dalawa na yun, napanood ko. Natanong siya gano'n na pag umuwi ka doon, pinaliwanagan siya, pag umuwi ka doon, babalik ka ulit sa dati. At hindi mo makakamit yung pangarap mo na magtapos sa pag-aaral. Eh, alam naman natin doon sa probinsya nila na pag nag-aaral sila, yun nga, malayo ang eskwelahan, lalakarin nila. Samantala nandiyan siya kaila Pugong Biyahero, hatid sundo sila. At ang masarap pa yung pagkain. Samantala sa kanila, bagamat masarap ng pagkain o may pagkain, yung kamuting kahoy, kamote, o makakain man sila ng bigas, bibihira lang. Makakain man sila ng kanin, bibihira lang, di ba ganun yun? At ulam, ganun din, bibihira lang din. Pero dyan, kala Pugong Biyahero, dahil dyan nga siya nag-stay, sila Ninita, Mylene, tsaka si Russell. So okay yung kala pagkain dyan. At pag pumasok sila sa school, hatid sundo. Di ba? At may allowance pa. Baka may allowance pa. Wow. May binibigay yung sponsor. Di ba ganun yun? So, nakakapanghinayang kung ganun ang desisyon ni Ninita. Kasi marami ang nangarap na makapagtapos sa pag-aaral at may susuporta sa pagpaparal. Di ba ganun yun? Napakaswerte nila. Ito paano. Kaysa yung mga katubo na hindi na nakakapag-aral ay wala talaga. Dahil salat nga sa buhay. Di ba? Kaya nga, napanood ko, medyo, kung totoo man yun, nakakadismaya. Di ba? Nakakadismaya. May nabasa nga akong comment doon, ang sabi, na, Sir Paul, huwag mo nang
pilitin kung talagang ayaw. Marami pa naman deserving na pwedeng tulungan gawing scholar, di ba ganun yun? Tapos meron sabi doon, sa comment section, nabasa ko, na sayang Ninita ang pagkakataon. Marami nangangarap makapagtapos sa pag-aaral, pero kung ganyan ang nasa isip mo, nakakapanghinayang. Di ba ganun yun? So marami pang mga comment doon na napanood, nabasa ko doon sa comment section doon kay Sir Paul upload yung pag-uusap lang ni Ninita. So yun nga, kung mapapanood to ni Ninita yung aking video upload, masabi ko sa Ninita, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pwede ka naman umuwi sa inyo eh, bakasyon, di ba? Mga 2 weeks, okay na yun. Oh my God. Ang nakita ko dito mga kabayan ko kay Ninita, nangungulila siya eh sa nanay niya. Namimiss niya yung nanay niya. Alam mo, bata pa, kaya nakikita ko lang sa kanya eh. Nangungulila siya. Sobrang namimiss niya yung nanay niya. Eh, advice ko naman niya kay Ninita, sa mag-alala dahil sinasama naman ni Sir Paul dito sa Maynila dito sa Maynila si Ate Lorna, yung narin ni Ninita. Di ba ganun yun? Yung December. Itong December, baka sabi nga ni Sir Paul, baka kasama niya ulit. Yung nanay ni Ninita, si Ate Lorna. So magkikita sila. Doon sa tanong na yun, doon sa tanong ni sa tanong ni Sir Paul na bakit ka uuwi doon? Kawawa naman. Babalik ka ulit sa dati at anong magiging buhay nyo roon? Hindi mo makakamit yung pag-aaral mo kapag tapos sa pag-aaral. Di ba? Ang sagot ni Ninita ay siya raw mag-aalaga sa mga pamangkin niya. Grabe. Di ba? Napakababaw eh. Napakababaw. Normal yun na alagaan talaga niya kung nandun siya. Alagaan talaga yung pamangkin niya. Pero, hindi yan na naiisip ni Ninita yung magiging kinabukasan niya balang araw. Di ba ganun yun? Hindi yan naiisip yun eh. Ang iniisip niya yung ngayon, kasalukuyan. Hindi siya nag-iisip yung bukas. Yung dati na mga araw. Yung magiging kinabukasan niya. Di ba ganun yun? Kaya ang masabi ko lang dyan kay Ninita, ano to? Masabi ko lang dyan kay Ninita, sa ngayon, di pa niya naiisip yan dahil bata pa siya. Pero darating ang araw na magka-edad-edad na siya, may sarili na siyang pag-iisip na kung paano mangarap, katulad nila Russell at saka ni Mylene, na nangangarap talaga. Ganun yung mga bata, bilib ako dito sa mga batang ito eh. Si Russell at saka si Mylene, nangangarap talaga sila eh. Di ba? Na makamit nila yung kailang pag-aaral. Kita niyo naman kung napanood niyo yung mga unang video upload ni Pugong Bihero kay Mylene. Naglayas pa siya. Umalis sila sa bahay nila dahil gusto ng pamilya niya, ng tatay, mga magulang niya na papag-asawahin siya. Eh ayaw ni Mylene dahil yun nga, bata pa siya at may pangarap siya sa buhay at gusto nga niya maging pulis. Di ba ganun yun? Kaya naglayas yung bata. At yun, na-rescue ni Sir Paul ng Pugong Bihero team. Si Mylene. So ito si Ninita, kwento kasi mga kabayan ko eh, mga subscriber, mga viewers, supporter ni Sir Paul, mga sponsor ni Sir Paul. Alam mo to si Ninita kasi bunso kasi ito eh. Bunso. At yun nga, sobrang namimiss niya yung nanay niya. Namimiss talaga niya yung nanay niya. Sobra. Kaya hindi natin may aalis sa kanya yung pangungulila. Di ba ganun yun? Hindi natin may aalis yun. Kaya masabi ko lang dyan kay kung maaari lang sana kay Sir Paul, bagamat hindi niya mapipigilan yung damdamin ni Ninita, hanggat maaari, kausapin nila. At nila Mylene at saka nila Russell na ganun. Para itong si Ninita mainganyo lalo. Na ganito, ano bang pangarap niya sa buhay? Halimbawa lang ha, kung ang pangarap niya maging
maging teacher. Oh, hindi ka magiging teacher kung di ka magsisikap pag-aaral. Kasi kung doon ka sa probinsya, maaaring mahirapan ka sa pagpasok sa eskwelahan. Unang-una, malayo. Maglalakad. Di ba? Pangalawa, yung baon. Yung baon. Papunta sa school. Pangatlo, yung kalsada. Medyo maputik. Papunta sa school kung hindi maganda yung kalsada. Eh, bakit nakita ko naman sa kanila, mukhang simentado na may kalsada. Pero doon sa school, di natin alam. Eh, siyempre, baka maputik din. Diba? Ganun yun. Pangalawa, yung pagkain. Yung pagkain nila, yung kamuting kahoy. Bagamat marami naman sa probinsya na nakapagtapos sa pag-aaral ang pagkain ay kamuting kahoy, kamote. Pero, ito paano? Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Eh, kami nga sa probinsya kamuting kahoy pagkain namin doon. Ibibira lang kayo makakain ng kanin. Makakain kami ng kanin, yung mais na giniling sa probinsya. Yan ang pagkain namin. Sa probinsya. So, kahit paano, bastansi pa rin yung sikmura namin. Malaki rin yung sikmura namin, okay na yun. Kasi pag walang laman yung sikmura natin, pag papasok tayo sa school, di ba, ganun yun, malayo ang nasa isip natin. Hindi tayo makapag-focus sa tinuturo ng teacher. Ganun yun eh. Kaya ito si Ninita, ang masabi ko lang sa kanya sayang yung pagkakataon. Sayang. Minsan lang yan dumating sa buhay natin yung pagkakataon. Maraming mga batang nangangarap kapag tapos sa pag-aaral pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. Di ba? Yes! O bibihira ang nagbibigyan ng sponsor sa kanila. Bagamat may kanang ating gobyerno, libreng edukasyon, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Scholarship, hindi lahat. Kaya yung bata pa rin ang salat sa edukasyon. Di ba ganun yun? Kaya, tama yun, sa bagay, kung pa naman, patapos siguro itong pasukan, tagal-tagal pa, mahaba-haba pang araw yun, may ilang buwan pa yan. Mapapag-isipan din niya ni Ninita kung anong nararapat. Pwede naman siya mabakaso sa probinsya, wala problema yan. Kung nangungulila siya sa mama niya. At darating naman sa December, baka isama din ni Sir Paul si Ate Lorna dyan sa bahay nila, dito sa Manila. Di ba ganun yun? Makikita pa rin ni Ninita yun. Siyempre, namimiss niya lang yung nanay niya. At saka unang-una bata pa si Ninita. Kaya, naiintindihan natin yun mga kapako viewers. Naiintindihan natin yun. Kawawa naman. Bata pa kasi, kaya ganon yung nasa isip. Laro yung kabataan. Laro, aral, mag-aaral, ganon. Yan lang naman ang kandun eh. Kasi, dahil bata pa nga sila. Hindi naman siya maboboring kasi andyan sila Maylin, andyan si Russell, andyan si Sia. Sia ba yun? Si Sia or Nia na anak nila teacher Nida at saka ni Tito Herms, di ba? Andyan naman, so hindi siya naboboring dyan. Hindi siya naboboring. Siguro, namimiss siya na talaga yung nanay niya. Yan lang na nakikita ko doon kay Ninita eh. Di ba, kapag viewers? Kaya, magbabago pa isip niyan. Bata pa kasi. 6 pa lang siya. Medyo ang nasa isip na talaga niyan eh. Laro. Kasi dyan na medyo nakukuhan siya eh. Kontrolado siya dyan sa bahay. Di siya makalabas-labas. Di siya makaalis-alis. At mahirap paglabas-labas dyan. Dahil alam niyo naman panahon natin ngayon. Maraming mga masamang loob sa labas. Walang magtiwala eh. Mahirap pagtiwala sa ngayon. Maglabas-labas. Bata ka pa. Mahirap na. Probinsyana ka. Mahirap na. Mahirap pagtiwala. Maraming mga halang ang kaluluwa dyan. Mga walang utang. Walang walang mga puso yung iba dyan eh. Diba? Sa labas. May natitira pa kasi. Ito mo, sabi ko sa inyo mga kababuyos ha. May natitira pa kasi dyan na mga halang kaluluwa. Hindi na ubos. Ng panahon ni Pangulong Duterte, hindi na ubos sila eh. May natitira pa eh.
Kaya yan yung mga natitira na yan, yan yung ano to eh. Eh ngayon yung namimirwisyo sa mga ibang kabataan ngayon, mga estudyante. Yan yung mga namimirwisyo eh. Pero mahuhuli din yan sila. Balang araw na mga alagad ng batas, otoridad. Kaya yun, mga kape viewers. Yun lang, medyo na-dismay lang ako doon sa napad kong video upload ni Sir Paul. Nag-usap sila ni Nita. Gusto umuwi. Siguro, magbabago pa yan. Diba? Magbabago pa yan. Bata pa kasi si Nita. So, yun lang po, mga kapo-viewers. Baka, paalala ko lang po. Baka meron pang hindi na pag-subscribe dyan sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe lang po. Like, and share, and comment. Okay? Yun lang po. Sige. Yun na po sa akin, mga kabayan ko. Okay? Sila po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapala.